What's up mga peace? Kamusta ulit kayo dyan? Magbibigay ulit tayo ng update regarding kay Bitcoin. So kung ano ang nangyari sa kanyang chart. Babalikan natin at gagamitin natin ang Fibonacci retracement. So makikita natin dito sa kanyang paano to kunin yung Fibonacci retracement. So kukunin mo yung Fibonacci retracement, punta ka lang dun sa edit na to, tapos Fib. Ayun, mali. Balikan natin. Ito yung PIB ko, mali ito. Burahin ko. Yan. PIB. Punin mo lang yung PIB. Tapos Fibonacci retracement. Tapos kukunin mo yung market top to the market bottom. So, ang last year na market top natin ay nasa almost 68K point 68K, 66.52, something like that. Basta yung pinakataas niya, doon mo kukunin yung pinakataas, then sa pinaka-bottom niya ay yung bottom natin is 15,564. So, tignan natin dito kung ano ang nangyayari sa kanyang cycle using Fibonacci. Kung makikita natin dito, mula doon sa highest to doon sa pinaka-lowest niya, yung red na 67,200, 67, yun nga, iyon ang kanyang next step to reach the next bull run, mga pisan. Kumikita natin dyan, nahihirapan siya. Nahihirapan siyang umakyat dun sa red na yan. Diba? Nakakyat siya, nakatungtong siya, pero nahihirapan siya. Which means, possible na pwedeng bumagsak or bumaba. But then, again, kailangan nating i-check kung talagang tataas talaga to. Again, hindi pa tapos tong chart na to. Yung candlestick na to na red. Ang next candlestick is on March 18, March 24, March 18. So, ilang days pa mula ngayon, Monday yon. Doon natin malalaman kung aanuhin niya nga to, kung marireach niya nga to o malalampasan niya tong 68K, 68,661. So, right now, na ang presyo niya is 67.01. Nakikita nyo dyan, napakalaki nung selling na nangyayari ngayon as of this moment, March 15. Ang oras natin dito ay 4 magpa 5 PM na. Pero babalikan natin kung possible ba na mangyari yon. So babalikan natin way back 2019 bull run. Bigyan na natin doon from 2018, nag-reach siya ng 19,700, almost 20K, pero bumagsak siya ng almost 4K, or ilang percent ba to? 700? 2,851. So, may fib din ako nilagay dyan. Makita natin dyan, mula dun sa pinakataas na 20, almost 20K, nahirapan din siya dun. Ayan o. Nahirapan din siyang bumagsak. Pero, nung nakalampas siya dun sa 20K, yun na, yung naging bull run niya. From 2020 yun, umabot na siya ng 64K. Ang kailangan ni Bitcoin, as of this moment, ay mabit niya or malampasan niya yung next candlestick niya na 68K. Kailangan niyang makaalpas doon sa 68K with green candle. Again, hindi pa to official yung candle na red na to, pero makikita pa rin natin na yun nga, maraming
selling opportunity. Hindi pa to tapos. Matatapos yan at magkakaroon next candle sa March 18, which is confirmation kung possible nga na lumagapak or bumagsak si Bitcoin hanggang 57K. I-trace niya at once na lumagapak na talaga yon, babalik tayo doon sa baba. So hindi pa official. Kung makikita kasi natin way back yung last bull run natin, ito nilagyan ko rin ng Fibonacci trace. Yun nga from 65. Makikita nyo dyan, umakyat siya dun, no, ng konting-konti lang dun sa red. Hindi niya na-sustain yung red. At ito yung iniiwasan natin na mangyari. Itong red na to. Itong red candlestick na to. Na mangyari na bumagsak hanggang doon. Kundi, nasa peligro nga yung price si Bitcoin. Kung makikita nyo, almost the same. Yung last, itong green na to. Almost the same. Sa nangyari dito, ayan o, nasa taas din siya, may body, pero yung next sa candle niya ay naging red at doon na nga nag-breakdown na si Bitcoin. So hopefully ito ay hindi maging red or magkaroon ng reversal bago matapos ang sa Monday ng March 18, 2024. So yan ang big question. Susundan natin to kung malalampasan niya, at kung hindi, posible nga na mangyari ang nangyari noong 2021 na hindi siya nakaalpas dun sa red ng Fibonacci. Pero pag once nalampasan niya yon, ito yung pwede niyang maging possible na gain, 65%. Malalampasan niya yung 100K. Crucial, very crucial. Kasi nung 2020, ito yung nangyari. Nung nalampasan niya yung red from 20K, naging 65K bago niya mahit yung kanyang double top. So, yun ang posibleng mangyari kay Bitcoin sa susunod niyang chart. Kailangan ma-meet ni Bitcoin malampasan ang 68K para sa kanyang bull run. So, kung ang presyo niya ngayon is bumababa, 67 na lang, kailangan niya malampasan ang 68K. Okay? Yun lang mga peace. Maraming salamat sa inyong panonood. Yun! Peace!